Eto, sabi kasi rito ni Pastor Jackie, bro, pakitapik yung during sa time of trouble na wala ng mediator. I think sa Great Controversy 425 yata yun, bro. Okay, yan nga po yun. So, atin pong balikan po itong paksang ito na napakaganda po yung gustong iparating nito pong katanungang ito. So maliwanag naman ito pong itinatanong during sa time of trouble, o should I say the great time of trouble, o yung sinasabi sa Biblia, Jeremias 30 talatang 5 hanggang 7. Yung may kinalaman sa kabagabagan, dakilang araw ng kabagabagan ni Jacob. Yun po yun. Kaya doon kinuha yung Jacob's time of trouble. At yung time of trouble sa um, eschatology po ng Biblia ay makikita na dalawang bahagi. Una, yung early time of trouble. Yun ay sa panahon na i-declare yung mark of the beast. And then, yung pangalawa at huli, the great time of trouble. Yun yung dakilang araw ng kabagabagan ni Jacob na binabanggit doon sa talata ng Biblia. Gusto kong basahin muna yon, although hindi ko po rito nailagay ang PowerPoint niya. Gusto ko pong basahin yung nilalaman ng pangungusap na yon para makita din ng atin pong mga tagapanood yung pinaghahanguan natin na mula po sa talata ng banal na kasulatan. 5 hanggang 7. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kami ay nangakarinig ng tinig ng panginginig, ng takot at hindi ng kapayapaan. Kayo'y magtanong ngayon at inyong tingnan kung ang lalaki ay nagdaramdam ng panganganak. Bakit aking nakita o nakikita ang lahat na lalaki na ang mga kamay ay nanga sa kanyang mga balakang na parang babae sa pagdaramdam, at ang lahat na mukha ay naging maputla, ay sapagkat ang araw na yaon ay dakila na anupat walang gaya niyaon. Siya ngang panahonang kabagabagan ng Jacob, ngunit siya'y maliligtas doon. Nakita niyo yung description na parang abnormal ang dating kasi wala namang lalaking nanganganak. Pero binabanggit lang yung description na yon na sinasabi nga po roon na yung mga lalaki nagdaramdam ng panganganak. Kaya yung mga lalaking ito kasi nakahawak yung kanilang kamay sa kanilang mga balakang na parang babae sa pagdaramdam. Matindi yung pagdaramdam na naranasan nila. At ito nga ang tinutukoy, yung dakilang araw na yon. Yun yung panahon ng kabagabagan ng Jacob. Kaya binabanggit natin yung Jacob's great time of trouble. Yun po yung pinaghanguan nun, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya yung tanong nga, doon sa panahon, during the time of trouble, no? Sa panahon mismo ng kabagabagan, na wala ng tagapamagitan. Akala naman kasi ng iba, bula ang propeta si Ellen White nung nabasa nila yung punto na yon. At mamaya babasahin uli natin sa writings ng Spirit of Prophecy. Inuna muna natin siyempre yung pinakapundasyon, yung Biblia. Ganun naman ho tayo, ang Biblia yung pangunahin natin. And then supported yan nung sa writings ni Ginang White. Hindi yung Bible yung sinusuportahan. Sinasabi natin, kinukuha natin din yung ipinahayag na hindi kataliwas, hindi kalaban ng Biblia. Okay? So ngayon, yun nga, binabanggit po ng ating propetisa yung kapanahunang yun. At yung kapanahunang yun na walang tagapamagitan, yun nga, yung panahon ng kabagabagan, the great time of trouble. Na sa panahong yon ay ibinuhos ang huling 7 salot na binabanggit naman doon sa Apokalipsis Kapitulo 15 na tinuturing na araw ng kagalitan ng Diyos, alak ng kagalitan ng Diyos. Na nung ibinuhos yon, sabi doon sa verse 7 and 8, hindi na nakapasok ang sino man sa santuaryo. Kasi yun na nga yung pagtatapos ng pamamagitan ni Kristo.
At ang palatandaan na sinasabi po ng Biblia, ng Spirit of Prophecy na magaganap sa huling araw, pagka ibinuhos na ang 7 salot, wala na ngang tagapamagitan. Yun naman yung minamali ng iba na sinasabi nga nila, bula ang propeta sa Ellen White, samantalang sa Biblia, ang tagapamagitan natin, ang Panginoong Hesukristo. Ayon sa unang Timoteo Kapitulo 2, di ba? Tama yun Pero ang tinutukoy kasi dito sa writings ng Spirit of Prophecy, during the great time of trouble. Yun yun. So merong pagwawakas yung pamamagitan ni Kristo. Yun yung panahon na bago siya dumating. Kaya ang binabanggit ng Biblia, wala nang nakapasok doon sa sanktuaryo. O ngayon, balikan uli natin yung binasa po natin. No? Doon po sa Great Controversy. Dito naman, babasahin natin sa page 614, although maraming mga pinaghanguan pa itong iba't ibang pahina. When he leaves the sanctuary, darkness covers the inhabitants of the earth. In that fearful time, the righteous must live in the sight of a holy God without an intercessor. So kapag umalis na ang Panginoon doon sa sanctuaryo, at yun nga yung most holy place, darkness ang kumbaga yung kadiliman, tatakpan ito pong mga nakatahan sa lupa. At sa nakakatakot na panahong yon, yung mga matuwid ay mabubuhay sa harap ng Diyos na wala nang tagapamagitan. Yang yung panahon ng kabagabagan ni Jacob. So merong diniklara dyan ang Diyos na matuwid. Meron talagang matuwid yan. Ngayon siyempre, yung mga matuwid na yan, hindi nila alam na sila nga ay matuwid, na yung destiny pala nila nakafix na. Nakasama pala sila doon sa sinasabi sa Revelation 22 verse 11 na ang banal magpapakabanal pa, ang matuwid magpapakatuwid pa. Hindi pala sila kasama doon sa ang liko magpapakaliko pa, ang masama magpapakasama pa. During this time, fix na yung destiny nung mga righteous. Pero hindi nila alam siyempre yon. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya kinakailangang dumana sila ng ganitong mga karanasan. After sa Great Controversy, dito tayo sa early writings, page 71, paragraph 1. I also saw that many do not realize what they must be in order to live in the sight of the Lord without a high priest in the sanctuary through the time of trouble. Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. Ito pala, marami ang hindi nila naiintindihan, hindi nila nauunawaan kung ano sila doon sa panahong mabubuhay sa harap ng Diyos na wala ng dakilang saserdote o high priest na namamagitan doon sa sanctuary through the time of trouble. Yun yung binabanggit sa during the time of trouble. Kaya yung mga nakatanggap ng tatak ng Diyos na buhay ay protektado sa panahon ng kabagabagan na yon. Pero kinakailangan ma-reflect nila yung larawan ni Jesus na buong buo, fully. Ayan yung kondisyones na sinasabi po dyan. Kaya nga ngayon pa lang dapat naghahanda ho tayo. Pinaghahandaan natin yan. Yung araw-araw na pagpayag sa banal na Espiritu na baguhin tayo. Hindi yung lalabanan pa natin yung ideya ng pagpapakabanal. Na yung tipong imposible para sa atin to reflect the image of Jesus fully dahil we are in sinful nature. Yan yung delikadong isipan at naging konklusyon ngayon ng mga Kristiyano sa kabuuan, especially ng evangelicalism. Lalo na pumasok din yung mga ganyang prinsipyo maging sa ating church. Delikado yan. Na para bagang yung sinasabi sa Bible at Spirit of Prophecy, imposibleng mangyari yan. Kaya yun yung binabanggit ni Mrs. White, many do not realize. Akala ba natin makakaharap tayo sa harap ng Diyos?
kung hindi tayo pumayag na mapabanal ng lubusan. Pag sakali tayong buhay sa panahong yun, dinatnang buhay, mapalad tayo na umabot tayo sa panahong yun. Sa time of trouble na ito, haharap talaga tayo sa harap ng Diyos na walang tagapamagitan. During this great time of trouble, kanina naalala nyo yung sinabi ng Biblia sa Jeremiah chapter 30 verses 5 to 7. Bagamat matindi yung araw na yon, walang katulad nun, siya'y, anong sabi? Yung mga lingkod ng Diyos, siya'y maliligtas doon. Ganon din ang sinasabi sa aklat ni Daniel, Kapitulo 12. Pansinin niyo po yung pahayag na binabanggit po rito. Eto, Kapitulo 12, ang talata ay 1. At sabi rito, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Pareho yung ideya doon sa binasa natin sa Jeremias. May pangako, may pagtitiyak ang Panginoon na ililigtas niya ang kanyang bayan. Tanong, sinong bayan? Edi yung mga taong naghanda. Katulad din ng sinasabi sa Matthew chapter 25 verses 8, 9, and 10. Na yung 5 dalagang matatalino ay nakapasok. Dahil ano ang sabi doon o description ng Biblia? Yung mga nangahanda, sila lang ang nakapasok. Therefore, napakahalaga yung usapin ng preparation dahil merong panahon na tatayo tayo talaga sa harap ng Diyos without a mediator. At kung hindi po tayo naging handa doon sa panahong darating na yon, hopeless ang cases ng mga ganong tao. So wag nating ikumbinsi yung ating mga sarili na okay lang, na hindi maganda. Kasi sa panahon naman ng pagdating ika ni Kristo, pwede pa tayong mapatawad. Yun yung mga delikado, hindi po yun sinasang-ayunan ng Biblia. Ano ho? Ang pagliligtas kasi ng Panginoon, syempre merong hangganan po yan. Kaya nga binanggit natin yung bawat Bible narratives ng paraan ng pagliligtas ng Diyos, merong hangganan. Gaano man kahaba yung panahon ng probation na yon, yung pinakasukdulan, mangyayari po yon, di ba? Alam natin yung panahon ni Noe, Sodoma at Gomora, maging yung mga Amalekita, maging yung mga Canaanites na tinalakay natin sa atin pong quarterly lesson, mayroong hangganan. Mayroong probation na binibigay ang Diyos at hanggang nga sa lubusang pagwawakas ng sanglibutan, merong hangganan yan. Kaya nga napakabuti ng Diyos, meron siyang binigyan ng kaalamang yan. Walang iba kundi yung remnant church, yung binabanggit sa Revelation 12:17. Kaya yung mga nandito sa remnant church, huwag tayong magpahawa sa evangelicalism principle. Kasi yung mga bagay na yun, deception yun ng kaaway. Okay? So, eto, kinakailangan, syempre hindi din natin alam kung sino ang makaka-receive ng seal. Basta ang importante doon, ikay nananampalataya at gusto mo na gawin ng banal na espiritu na mabago ka patungo sa larawan ni Kristo. Okay? Ituloy pa natin ang basa. Sa paragraph 2 naman ng same page ng early writings, I saw that many were neglecting the preparations so needful and were looking to the time of refreshing and the latter rain to fit them to stand in the day of the Lord and to live in His sight. Oh, how many I saw in the time of trouble without shelter. They had neglected the needful preparation. Therefore, they could not receive the refreshing that all must have to fit them to live in the sight of a holy God. Pansinin niyo po ito. Isa-isahin natin. Nakita sa pangitain na marami ay binabaliwala yung paghahanda na kinakailangan, so needful. At nag-aantay sila sa panahon ng pagbuhos ng huling ulan, yung binabanggit yang refreshing, para ika sila'y maangkop na makatayo
sa araw na iyon ng Panginoon. Iniisip nila, hintay na lang namin yung latter rain. Pero hindi sila naghahanda. Kaya nga sabi rito, nakita niya kung gaano karami, no, na mga tao sa panahon ng kabagabagan, walang shelter. Ang idea, hindi sila safe sa panahong yon. Dahil binaliwala nila yung pangangailangan ng paghahanda. Kaya nga, hindi nila natanggap ang huling ulan. Yun yung refreshing. Para makatayo tayo sa araw na yon, sa harap ng Diyos, na wala ng tagapamagitan. So para makatayo, anong kailangan natin? Yung refreshing, the latter rain power. Kaya lang, hindi mo matatanggap ang latter rain, hindi ka rin makakatanggap ng seal of God kung hindi ka naghanda ng sarili mo. Again, Matthew chapter 25, yung 5 matatalino, dahil sila'y nakahanda, sila lang yung nakapasok. Yung mga mangmang, nag-aantay din. Di ba? Sila'y maalab din sa pag-aaral ng katotohanan. Nag-aantay din sila sa pagdating ni Kristo, katulad netong sinasabi rito. Maraming umaasa sa pagbuhos ng huling ulan, kaya lang hinahayaan nila yung kanilang mga sarili na hindi nababago ng banal na espiritu. Yun yung sinasabi sa Matthew 25 regarding sa kakulangan ng langis nung 5 mangmang. Magkakaugnay po yan ng tinuturo Biblia at dito nga sa pinapaliwanag sa Spirit of Prophecy. Marami sa panahon ng kabagabagan, hindi safe, walang shelter dahil pinabayaan nila yung kinakailangang paghahanda. Kaya nga, ang usapin nga sa Biblia, paghahanda. Yung papayagan nating baguhin tayo ng banal na espiritu. Paano pong tinatanggihan mo yung gagawin ng banal na espiritu? Katulad nito. Those who refuse to be used by the prophets and fail to purify their souls in obeying the whole truth and who are willing to believe that their condition is far better than it really is will come up to the time of falling of the plagues and then see that they needed to be hewed and squared for the building. Yun ikang mga tumatanggi na sila'y mahubog, no, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, ng mga propeta, para malinis yung kanilang mga kaluluwa, ma-purify sa pamamagitan ng pagsunod sa buong katotohanan. Papaano? May mga nagtuturo pang di mo na kailangan sumunod sa buong sinasabi ng kautusan kasi we are saved already by grace. So yung pagsunod, minamaliit nila. Okay? At itong mga naniniwala na yung kondisyon nila ay maayos naman. Sa panahon po ng pagbuhos ng 7 salot, yan na ngayon tinatanong ni Pastor, during the time of trouble, yung pagbuhos ng huling 7 salot. Nakita nila na hindi nga nahubog yung kanilang mga karakter para masumpungan silang squared to fit that building or the house of God. Di ba? Yun. Kaya nga napaka-importante na tayo'y mahubog, to be hewed by the Word of God at mabuhay tayo through obedience, by God's grace and by God's power. Ganun kaganda po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya napaka-importante po yung ginagawang paghahanda. Eto, ang sabi pa ho rito, tutuloy natin yung basa para mabuo natin yung mga punto na sinasabi dyan. Sabi pa ho rito, but there will be no time then to do it. Pag dumating yung panahong yun at hindi mo nga ginawa yung paghahanda, wala nang panahon na gawin pa yon, and no mediator to plead their cause before the Father. Isipin natin na pagdating ni Kristo, pwede pang humingi ng tawad. Dito sinasabi pa ulit-ulit, no? Wala nang ang tagapamagitan sa panahon ng pagbuhos ng 7 salot. Yun yung panahon ng Jacob's great time of trouble. Hindi kasi sila naghanda. Wala nang panahon. Balik ulit tayo sa Matthew chapter 25 regarding doon sa description ng Biblia na yung 5 mangmang naghanapan ng mabibiling langis. Wala nang panahon.
Kasi po sila'y nadaya sa pamamagitan ng technique ni Satan regarding sa illusion of time. Si Satan, alam niya, konting panahon na lang siya. Pero, yun na nga, ang ginagawa niya ngayon sa mga tao, hindi, may panahon pa. Illusion of time. Kaya yun yung isinasalarawan sa parable patungkol sa 5 mangmang doon sa 10 dalaga. Hindi sila handa. Iniisip nila may panahon pang bumili ng langis. And then sinabi doon na yung mga nangahanda, yung 5 matalino, sila yung nakapasok. Dahil doon sa description na sila'y handa. Kaya huwag niyong baliwalain yung paghahanda sa araw na ito. Before this time, the awfully solemn declaration, ito na ngayon sa Revelation 21, verse 11. Bago dumating si Kristo. Di ba? Kaya nga sa verse 12, yun yung pagdating ni Kristo, gantimpala na lang yung kanyang ibibigay at doon ay kaparusahan sa hindi nangahanda. So ito na nga ang binabanggit. He that is unjust, yung mga liko, magpapakaliko pa. At yung mga marumi, magpapakarumi pa. At yung mga matuwid, magpapakatuwid pa. Pero yung mga matuwid, tatayo sa araw na yon without a mediator. At tapos, nag-iisip sila, ano pa ba yung mga kasalanang hindi ko nahihingi ng tawad? Hindi na nila maalala kasi nga binura na ng Panginoon yun. Hindi natin alam yon na binura na doon sa record book of sin sa langit hanggang sa natapos na ni Kristo yung kaniyang pamamagitan. So ito po yung mga pangyayari during that time. Isa pa, ito po yung ating titingnan. Kaya inuulit-ulit po sa pagdidiin po rito ng SOP yung sinasabi ng Bible. Ito, pansinin niyo po ito. Sabi po rito ay ganito, I saw that none could share the refreshing unless they obtained the victory. Ito yung paghahanda na dapat ma-achieve natin yung tagumpay. Saan? Over every besetment, over pride, selfishness, love of the world, and over every wrong word and action. We should therefore be drawing nearer and nearer to the Lord and be earnestly seeking that preparation necessary to enable us to stand in the battle in the day of the Lord. Let all remember that God is holy and that none but holy beings can ever dwell in His presence. Yan ho. Pinapakita po rito na walang sino mang makakatanggap ng latter rain o refreshing maliban unless na nakamit nila yung tagumpay. At yung tagumpay na ito, madalas nating inuulit-ulit. Ito po yung gagawin ng banal na espiritu sa atin. Hindi po gawa natin, hindi dahil sa ating kagalingan o kalakasan. Gawa yan ng banal na espiritu. Yun yung langis na tinutukoy sa Matthew 25 naman. Kung papayagan mo, kung maniniwala kang magagawa sa iyo yan ng banal na espiritu. Pero kung paulit-ulit at patuloy mong kinukondisyon yung sarili mo na imposibleng magtagumpay kasi nasa sinful nature ako, yan yung deception na nangyayari sa tao. Kaya nga binabanggit dito yung victory sa bawat mga maling ginagawa natin, lalo na sa pride. Maraming masyadong ma-pride, selfishness, yung pagiging makasarili, yung pagmamahal mo sa sanglibutan, nasa halip na mahalin mo yung salita ng Diyos, yung gawa ng Diyos. Mas mahal mo yung sanglibutan kaya tinatamad ka sa mga bagay ng Diyos. Mas gusto mo pa magbabad dyan sa social media sa mga walang kwenta mong panunood ng kung ano-ano na hindi mo inuuna yung salita ng Diyos. Kung ano-ano mga walang kwenta, yung mga sinishare mo, pero pagdating sa salita ng Diyos, wala kang pakialam. Mas lamang sa'yo marahil yung pagsishare ng mga bagay ng sanglibutan kaysa pagsishare ng salita ng Diyos. Di ba? So yan yung mga bagay ng pagmamahal sa sanglibutan. Doon sa mga bawat maling salita at gawain. Ingat din po tayo na magbitaw ng mga hindi magagandang salita, lalo na kung sa gawa, kasama sa gawa, siyempre.
Di ba? Yung mga maling salita, pigilan natin at huwag nating ipagbigay katwiran o i-justify pa yan. Kasi pag gina-justify natin yung nakasanayan nating mga maling pag-ugali, maling pananalita, maling gawa, paano ka nga mabago ng banal na espiritu sa kabila na mainit ka rin sa pananampalataya, sa kabila na nag-aaral ka rin ng katotohanan ng Diyos? Kaya nga, alalahanin nyo lagi yung 5 mangmang doon sa Matthew 25. May langis din ho sila, kaya lang kulang. Kaya nga, iniisip nila may panahon pang bumili. So, kinakailangan dito, again, ano yung sinasabing inuulit-ulit? Paghahanda. Seeking that preparation. Na kinakailangan para magawa natin na tumayo sa laban na yon sa araw ng Panginoon. Kaya dapat ikang alalahanin ng lahat na ang Diyos ay banal. At walang makakatayo na sino man na hindi banal sa harapan ng Diyos. Etong last na babasahin ko pertaining doon sa tanong na ipinapatalakay ni Pastor Jackie. Etong sa Patriarchs and Prophets, page 201, paragraph 3. When Christ shall cease his work as mediator in man's behalf, then the time of trouble will begin. Then the case of every soul will have been decided. Yan yung binabanggit ko, Brother June. And there will be no atoning blood to cleanse from sin. So ito na nga, kapag natapos na ni Kristo yung kaniyang pamamagitan, no, sa tao, doon magsisimula na yung panahon ng kabagabagan or great time of trouble. Kaya yung bawat case ng bawat kaluluwa, bawat tao, napagpasyahan na. At wala nang dugo pa para maglinis sa kanilang mga kasalanan. Pero yun na nga, yung pagsisisi, wala na. Eto na nga, hindi ibig sabihin, wala nang dugo pa na pwedeng maglinis sa'yo. Kasi nga, sabi sa Revelation 15 verse 8, wala nang nakapasok doon sa banal na dako. Doon po yun sa langit. Kaya yun po yung punto na ating gustong idagdag pa ron. Kaya nga mangyayari ito during sa time of trouble na wala ng tagapamagitan. Dito po yung application nun. Ganun din, para din ito sa mga kaibigan natin na hindi familiar doon sa sinasabi ng spirit of prophecy. Yun yung tinutukoy niyang panahon. Hindi yung panahon na katulad ngayon, na nandoon si Kristo siyempre. Siya yung namamagitan sa atin, kaya lang lahat ng bagay may katapusan. Yun naman yung mga record sa Biblia May hangganan ng lahat. Yun yung tinatawag na probation sa bawat tao. So kaya ngayon, yung pagtatagumpay laban sa kasalanan, kinakailangan talagang mangyari. Besetment, pride, selfishness, love of the world. Yun po yun maaring itatanggi ng iba. Hindi naman kami umiibig sa sanglibutan Kumbaga, hindi masyado. Ayaw ng Panginoon kasi yung ganun. Dapat sa Panginoon ka 100%.